Hi guys! Ayan, ngayon ay nandito kami ngayon sa Tambo, sa Lipa City. Bagong bukas na Unitap, binisita namin kasi ito yung hilig ko, yung maghanap ng mga murang bilihin. So, kung may mga nababalitaan akong bagong bukas na store, syempre sari-sari store owner tayo. Hahantingin natin, titignan natin, i-check natin kung mura ba talaga yung mga bilihin dito sa Unitap. So itong Unitap, kilala na to, maraming branches dito sa Batangas. Meron to sa Batangas City. Pero hindi namin napupuntahan kasi bawal yung tricycle banda doon. So dito lang kami palagi sa papuntang Lipa nakakarating. So yan, nagche-check ako. Ito kailangan ko to kasi nagbibenta ako ng mga purified water at syempre sari-sari store owner, yung mga organizer yung nakikita natin. Magandang i-check kung mura ba at saka mas matibay. So meron ito sa Lazada, sa Shopee, pero mas maganda talaga na nakikita natin physical kung anong itsura ng mga to kasi ayan, makikita mo kaagad yung kung gaano siya katibay, kung ilang layer siya, kung gaano siya kalaki, makikita mo siya sa actual. So yan yung lagi kong hinahanap. Kaso dito sa tindahan ko, malit na yung space, so kahit na mag-crave ako sa mga patungan ay wala, hindi ko siya mabibili dahil walang paglalagyan. So yan, libot-libot lang tayo dito. I-check natin kung ano yung mga panindahan na meron dito. So kompleto dito mga kasari. Lahat ng kailangan mo na pwedeng idagdag dyan sa sari-sari store mo ay kompleto talaga. Ang wala lang dito, not sure kung hindi ko lang siguro napansin, hindi ko nakita na meron dito mga frozen foods, frozen meat, mga vegetables, mga ayan, kung ano-ano pa, yung mga wet goods, wala dito ako nakita. Baka hindi ko lang siya nilipot ng husto. Ayun, kasi kasama kayo mag-ama ko, bibili kami ng school supplies at sabi ng anak ko, dito daw ay mura yung mga school supplies at magaganda. Pero syempre, wala akong planong mag-vlog, mag-video. Pero for the record, para malaman ko yung i-compare kung presyo, nag-check ako at i-share ko na lang din sa inyo. Ganito kasi yung ginagawa ko mga kasari pag napapapunta ako sa store. So, pinipicturean ko yung mga produkto para ma-compare ko sa mga dati kong binibilhan. Para sa susunod, alam ko na kung saan ako bibili. Ako kasi ay marami akong option or marami akong pinagbibilhan. Kung alin yung items na mas mura doon sa isang store, yun yung bibilhin ko. Kunwari, yung mga ganyan, mga kukumamagata. So, isasort ko yung mga products na mura sa isang tindahan na yun. So, yun lang ang bibilin sa kanila. So, kung ano yung mura doon sa ibang tindahan, yun lang din yung bibilin ko sa kanila. So, ganon. Kasi hindi naman talaga magkakapresyo yung presyo ng mga paninda natin, ng mga paninda nila, ng mga supplier, katulad nito. Katulad dito mga kasari, ayan, ang mamahal nung mga asukal dito sa Unitap. So, pas tayo dyan, hindi natin bibili yan kasi 25 pesos lang yung wash ko. Pero ang puhunan na sa kanila ay 24.50. Pero ang kagandahan dito, yung mga hindi mo nakikita sa ibang supermarket, yung mga ibang bilihan, lahat talaga nandito. May nakita pa ako dito mga oxalic, pina, 'di ba? Sa ibang bilihan sa supermarket, dito sa amin wala akong nakikitang mga ganun. Iba yung bibilihan mo ng ganun, dadayo ka pa sa ibang pwesto. Ang advantage naman kapag nakakita ka ng ganitong pwesto ng bilihan ng mga paninda, hindi mo na kailangan ng sarili mong sasakyan, hindi ka na mapapagod kasi sa isang puntahan mo dito makukumpleto mo na yung kailangan mong bilhin para sa sari-sari store. Yun nga lang, katulad ng sabi ko, hindi ko sure kung may mga frozen food, sana meron. Sobrang laki kasi talaga ng pwesto na to. Hindi ko napakita sa inyo actually lahat, sobrang lapad niya at mahaba-haba rin yung video na to kung mapapansin nyo. Ang masasabi ko lang sa experience ko sa pagpunta dito, siguro hindi ako makakapamili dito since malayo siya sa location ko. Pero kung mas mura sana dito mga kasari, dito na ako mamimili ng mga paninda ko kasi mas malapit ito kumpara doon sa pinupunta kong city, sa Lipa City. Ito ay mas malapit yung location nito. So ang tanong, ako ba ay mamimili dito since nakita ko na yung mga presyo niya dito? Eto,
medyo mas mataas yung mga price nila kumpara dun sa binibilhan ko ngayon, which is yung grocery, kung saan may ano siya, distributor price siya, free delivery siya. Hindi ko sa pinopromote yung grocery, talaga namang mas mataas siya kumpara dito sa ano, mas mataas yung puhunan dito sa Unitap kumpara dun sa binibilhan kong grocery. Free delivery pa yun, hindi na ako pipila sa counter para magpakwenta. So yun, hindi na ako gagastos ng pamasahe. Ang habol ko lang, kaya ako naghanap ng, nagtumitingin-tingin pa sa mga ganitong physical store. Malay mo mas mura nga dito, 'di ba? Tapos yun nga kumpleto, 'di ba? Kung mapapansin niyo sa mga sinishare ko mga video, hindi lang naman basic needs yung mga binibenta ko, yung mga kailangan ng mga suki ko, hindi lang yung mga seasoning, hindi lang yung mga sabon. Meron din ako mga ibang mga dinadagdag sa sari-sari store ko, mga pabango, school supplies, yung mga clip pan, yung mga slow moving na posible ring mabili basta makita lang siya ng customer, yung mga pang suklay, mga pang puyod, mga pantali ng buhok, mga headband, mga kung ano-ano pa. Sobrang dami kong idinadagdag. So yun nga sana ang hanap ko, yung sa isang pwesto ay mabibili ko na siya lahat. Maganda sana yung pwesto na to kasi yung mga binibilhan ko ng school supplies ay mas malayo kumpara dito. Ito kasi mas malapit to sa location ko. So kung makakakita sana ako dito ng murang mga school supplies, yung mga binibenta mga acetone, sana titingin sana ako kung may mga mura, kaso hindi sila wholesaler na mga ganun. Merong binibenta na ganun dito pero per piece sila. Although mas mura sa ibang bilihan yung kanilang mga per piece, pero mas mura pa rin kung wholesale mo nabili, katulad nung binibili ko sa Lipa. So ayan, ngayon kasi yung mga binibili ko mga ganun, naghahanap na rin ako sa mga Shopee at Lazada. Nakakatsamba ako ng mga murang mga bilihan ng mga acetone, ng lighter na dati kong binibili sa Lipa. So, ang kagandahan, kahit nandito lang ako sa bahay, ay nabibili ko yun sa Shopee at Lazada. Wala kasi nun sa grocery. So, sa mga online platform ko na lang sila binibili. Kasi pag sa Lipa kasi, para sulit yung biyahe ko papunta doon, iniipon ko muna yung mga kailangan kong bilhin sa Lipa lang. Ayan, nililista ko lahat ng mga ubos na at pa-out of stock na, sinasabay-sabay ko na yung pagbili doon. Minsan, papatong-patong yung stocks ko kasi minsan natatansya ko na matagal pa ulit ako makakabalik sa Lipa. So, kailangan kong bumili ng mas marami para before ako ulit bumalik sa Lipa ay may stock pa rin ako noon, hindi ako maubusan. Kasi lugi kasi ako sa pagod, sa biyahe, sa gasolina. Kung isang item lang, 2 hanggang 5 item lang yung bibiling ko, gusto ko pag pumunta ako sa malayo, mamimili ako doon, kumpleto na lahat yung bibiling ko. Katulad ng mga tina, mga paminta, yan, kumpleto na yan, mga plastic, yung mga plastic labo, nagbebenta rin ako niyan, mga disposable cups, yan, mga plastic ng yelo. So, lahat yan, sabay ko ng pagbili sa Lipa para sulit yung biyahe ko papunta doon. Pero, dahil nakakakita ako minsan ng bilihan sa Shopee at Lazada, nagtsatsaga ako maghanap, mag-scroll doon ng mga murang bilihan. Minsan nakakabili ako at nababawasan yung mabibili ko doon sa Lipa. Itong mga huli, hindi na talaga ako bumibili ng mga gummy candy sa Lipa. Dati kasi, sobrang tagal ko na doon bumibili sa Lipa ng mga 2.5 kilos na gummies. Pero ngayon, may nakita akong seller sa Shopee ng mga gummies. So, every time na maubusan ako ng gummies, napakadali lang mamili sa Shopee. At ang kagandahan pa, may mga voucher sila, mga discount voucher. So, mas mura ko siyang nabibili. Kasi kung bibili ako sa Lipa, yung 2.5 kilos ay nagkakahalaga ng 320 hanggang 350 pesos. Pero, nabibili ko lang siya ng 280 pesos. Mas mura pa pag sa Shopee ko siya binili. Tapos, mas marami kang pagpipilian at mas bago pa yung items doon sa Shopee. 'Di ba? Yung mga nabibili kong mga bawlilay, mga pang-spray, yung lighter, sobrang mura ko lang siyang nabibili sa Shopee kasi nga may diskarte tayo dyan para magkaroon tayo ng voucher.
So, gumagawa rin ako ng comparison kung saan mura, kung sa Shopee at Lazada. So, pero yung mga basic needs, yung mga kompleto kay grocery ko na in-order kasi mas mura talaga kay grocery. At kay grocery ay pwede ka pang makautang ng paninda. Meron tayo diyang mga credit limit kay grocery, kompleto pa yung apps niya. Meron pa siyang load, pay bills, may GCash, may kung ano-ano pa, napakarami. So pwede mo rin siyang gamitin na pambayad yung yung pinahiram sa yung puhunan ni grocery. Pwede mo siyang ipambayad sa iba't ibang bilihan. Mag-scan ka lang sa QR ng mga supermarkets na pupuntahan mo. Tapos, itry mong ibayad as mode of payment yung ilista ni grocery sa app mo. Matic yun. Makakapamili ka kahit wala kang cash. Tapos, kay grocery ka na lang magbabayad. Diba? Kahit wala kang puhunan, makakapamili ka kay grocery. Na sa tulong ni grocery, makakapamili ka sa iba't ibang bilihan. Napakadaming sakop nilang bilihan. So, kung di pa kayo user ng grocery, mag-download na kayo. So, ito yung mga tinitignan ko dito. Diba? Kasi ito, sa mga palibasa bulky siya, minsan mas mahal to sa online bilihan, sa Shopee at Lazada. Mga ganyang bulky, tapos hindi ka pa sigurado kung makakarating sa'yo ng maayos pa kasi baka mabasag pag hindi iningatan ng rider, ng courier. So, ang maganda yan, gusto ko yung kulay puti. So, malinis siya tignan. Yan yung mga patungan natin sa sari-sari store natin. Kaya yun yung mga tina-target ko lagi. Kasi yan yung nakakapagpaayos ng sari-sari store natin. Kung wala tayong ganyan, hindi magiging maayos yung mga paninda natin. Mahirapan tayo mag-organize. So, ikot-ikot tayo. Kasi karamihan dito ay binibenta ko rin sa sari-sari store. Ito yung hanger. Akala ko ito yung katulad sa hanger na binili ko sa Shopee na pinang-regalo namin or pinang-giveaways namin ng Christmas party. Pero hindi. Kasi madulas siya. Kasi yung nabili ko medyo rubberized siya. So yung damit hindi siya nalalaglag sa sampayan. Tapos yan. May plano akong gumawa ng candy. Kaya embudo. Tapos ito na pagtripan ko yung pang-pump ng bowl. So, meron na rin palang ganyan. Tinitesting ko kung paano siya gamitin. Para sa susunod, alam na natin, di ba? Tapos, ayan, kompleto talaga sila. Napakadami. Mga organizer lagi ang tinitignan ko. So, yan. Wala na tayong paglalagyan sa sari-sari store. Kaya hanggang tingin na lang tayo. Kaya, kung may plano kayo, ayan, nagkaka-idea kayo kung magkano yung presyo. Kasi minsan tinututo ko magkano yung presyo. Screenshot nyo na lang or i-post nyo na lang kung ano para makita nyo yung presyo. Ayan. Ito medyo pricey kaya pass tayo dyan. Ito mga ganitong bilihan, usong-uso ngayon dito, no? Usong-uso kahit saang location, usong-uso. Actually, meron na rin ganito sa bayan, dito sa amin sa malapit. Kaso, sobrang liit lang niya. Hindi siya kompleto. So, yan, nakita na ako dito kasi, ano siya, madali siyang buhatin. Tapos, ayan. So, yung mga kasari, medyo mahaba yung video na to. Kung gusto nyo, tapusin nyo. Para magka-idea kayo kung ano yung laman ng unit top. Mga mura lang naman talaga yung mga ganitong paninda. Not sure. Mahal pa siya, pero nung namili kami at dumaan kami sa school supplies at na-compare ko, syempre, ang tekniko dyan, nagko-comparison ako kung saan mura yung dito ba sa physical store or sa Shopee. Pero hindi naman almost the same yung design ng mga nakikita natin. Pero yun nga, naka-order ako ng school supplies sa Shopee pa rin. Bandang huli. Dahil nga ang target namin kaya pumunta kami dito ay para pumili ng school supplies. Pero wala kami nabili kasi wala dito yung gusto na Victory na notebook. Kaya sa Shopee pa rin kami napapunta. Wala din dito yung file case na gusto niyang size. Kung gaano kakapal yung file case, wala din dito. Walang size long. So, sa Shopee din. Wala din dito yung gusto niyang gel pen. So, sa Shopee din. So, yan mga kasari. Lagayan ng gamot, 309 pesos. Ito, mahal talaga to yung ganito. Sadyang mahal yung ganyan. Parang maliit na Durabox. Pero malaking tulong na meron tayo niyan. Lagayan ng gamot. 145 ilang layers lang siya.
176, 1, 2, 3, 4 layers siya. Ito naman, meron pa doon. O, diba? Ayan, kompleto sila. May mga basahan sila. Kung kailangan nyo sa bahay. Ayan, kung malaki bahay nyo. Kasi kami, limitado na ang pagbili dahil maliit na lang ang bahay namin. Actually guys, ito ay mga oras ng 2 o'clock PM. Sobrang tumal ngayon guys. Tapos umuulan-ulan pa. Kaya nakakagala tayo ng matagal. Pero kung sobrang benta ngayon, siguro nagmamadali na akong umuwi. Sobrang tumal na as in makakatapos ka ng gawain mo sa bahay na walang naglalaba. Ay, walang bumibili. Nakakatapos ka maglaba na walang bumibili. Minsan lang, hindi katulad dati. Nakakailang tayo ako sa paglalaba, nakakailang labas-masok ako. May times lang naman, pero may araw na mabenta din naman, lalo na sa hapon pag lumabas ng estudyante. Siguro yung epekto nun yung paglabas or yung pasukan ng mga estudyante. Ayun, kaya nawala na yung mga bata. Palibasa, malayo kami sa school. So yung mga bata ay nandito lang pag galing na sa school. Isa pang factor, kaya mahina ngayon or matumal ngayon, sobrang dami ng sari-sari store. Dikit-dikit na talaga. Konting hakbang lang sari-sari store. Meron ulit. Ayan, napansin ko doon sa Coron, Palawan, lalo na dito sa amin hindi pa masyado kasi konti pa lang yung mga bahay dito. Kaya yung mga tindahan, konti pa rin lang. Pero doon sa Coron, Palawan, nang pumunta kami, nakasakay kami sa parang tora-tora or yung chariot na Rusi. Nandoon kami parang kaming nagsasagala. Kitang-kita namin lahat ng tindahan habang nakasakay kami doon kasi medyo elevated yun. Mataas yung kinauupuan namin. Konting hakbang lang, tindahan na ulit. Konting andar lang ng sasakyan, tindahan na ulit. Sobrang daming tindahan. Pero ang kagandahan doon, maraming residente doon. So, okay lang kasi nakita ko or narinig ko doon sa isa naming meeting about sari-sari store. 94% na mga residente ng Pilipinas or mga Filipino ay umaasa at namimili ng mga kailangan nila sa sari-sari store. So, kaya naman number 1 din na basic na pinagkukunan ng mga tao, ng mga Pilipino para magkaroon ng extra income or ng hanap buhay ay sa sari-sari store. Yun na yung pinakamadaling way para magkaroon ka ng pagkakakitaan, pinakamadaling mag-put up ng negosyo ang sari-sari store kasi hindi ka na mag-e-effort na gumawa pa ng sarili mong produkto. Parang buy and sell lang, bibili ka lang ng mga produkto at ibebenta mo. Napakadali lang kahit may patungan ka dyan sa terrace mo, konting patungan lang, sabitan lang, may sari-sari store ka na agad. Kahit simpleng lamesa lang, maliit lang na lamesa, mag-start ka lang dyan, may sari-sari store ka na kaagad. Sari-sari store owner ka na agad. Kaya yun ang pinakamalaking number 1 na hanap buhay portion ng mga tao dito sa Pilipinas. Ang hanap buhay ay sari-sari store. Kaya yung iba dumadaing kasi mas marami pa yung sari-sari store kaysa sa bumibili, di ba? Tapos ikokonsumo pa ng pamilya nila. Yung may-ari ng sari-sari store, may family pang magkukonsumo. Doon din kinukuha. Kaya ramdam na ramdam yung tumal. Okay lang sana kung may sari-sari store ka pero yung kita ng sari-sari store mo, doon din babalik sa tindahan mo. Kasi yung iba, kaya ramdam na ramdam nila na ang tumal, tatakbo yung kuryente natin sa tindahan, may mga bills tayong binabayaran sa mga internet, pero yung kita natin, bumababa. Pero yung expenses natin parehas lang. Tapos, ibabayad natin yung benta natin sa mga bills natin, mababawasan yung puhunan natin. Yun, talagang sobrang ramdam na ramdam yung tumal. Pero kung ang kinikita mo talagang sa sari-sari store lang, tapos tansyado mo yung gagastusin mo na nanggaling sa kita ng sari-sari store, okay lang pag ganun. Kaya mas maganda talaga, mautak tayo sa paggastos natin pag meron tayong sari-sari store. Karamihan ng mga sari-sari store owner ay mahalaga na sila sa kanila yung piso. Kasi katulad ko iniisip ko yung piso, yung dos. Tubo ko na yun sa isang item, 'di ba? Medyo mahirap ng yun. Mahirap ng kitain nung naisip ko ang hirap ng kitain nung simula nung nagka-sari-sari store ako kasi kung walang bibili sa iyo, hindi ka kikita ng dos. Syempre, 'di ba? Nandoon nakasalalay sa customer at sa paninda natin yung kita natin. Hindi natin pwedeng ipilit
Kahit gusto nating makabenta, hindi katulad 'di ba na may trabaho ka. Kung consistent kang papasok, automatic may kita ka. Dito, 'di ba? Kahit na magbenta ka maghapon, kung walang bibili sa at kung wala yung panindang binibili nila, hindi ka kikita. So, yun, maraming dahilan din kaya matumal. Yun nga, tabi-tabi na yung sari-sari store. Tapos, tag-ulan pa ngayon, tinatamad lumabas yung mga tao. Yung iba nga dumadaing, kunwari ang benta nila dati 3,000 hanggang 4,000 a day, ngayon 1,000 to 2,000 na lang a day. Tapos yung kuryente nila, nag-add pa sila ng freezer, nadagdagan yung freezer nila. Tapos nagdagdag sila ng panindang ice cream. Yung freezer nila, kahit walang bumibili ng ice cream, ay kailangan laging bukas yun kasi masisira yung freezer. So yung expenses nila sa kuryente, dire-diretso. So yun yung pinakamahirap as sari-sari store. Kaya may mga nalulugi talaga. Yung pagkalugi, yung dahil dyan sa mga expenses natin, isa lang factor yan o isang dahilan lang yan. Pero ang pinaka-main talaga, na wala ka nang benta, mas malaki pa yung napautang mo sa mga customer mo. Ako, lagi ko sinishare sa inyo, wala na talaga akong pautang dito. Noon pa, wala na akong notebook dito ng pautang na talagang kala mo sa loob ng isang taon 3 beses ka magpapalit ng notebook kasi maraming nangungutang sa'yo, marami kang inililista. Ngayon wala na. Isa kasi ako sa tamad magsulat-sulat kaya inalis ko na rin yung pautang dito sa sari-sari store. May ilan-ilan, hindi mawawalan. May ilan-ilan na nakakautang pa rin pero kinabukasan binabayaran na rin nila. So, kung ako sa inyo, kung kaya ninyong tanggalin na yung pagpapautang sa tindahan nyo, kasi ako nag-umpisa ako sa pagpapautang para makakita ako ng customer. Kasi, di ba, pag sari-sari store, matik sa isip natin, nagpapautang yan. Alam ng mga tao, ganun. Pero ngayon, baguhin na natin yung mindset ng mga customer natin or ng mga sari-sari store owner. Hindi naman automatic na pag may sari-sari store ka, ay magpapautang ka na ng paninda mo. Hindi naman ganun. Ito kasi ay hanap buhay. So, isipin natin na gayahin nating example yung mga malalaking establishment katulad ng mga SM, kahit na malaki sila, syempre parang buy and sell din sila, 'di ba? May mga manufacturer or may mga supplier din sila na kinukuha na ng paninda. So sila, namumuhunan sila katulad natin, namumuhunan din tayo. So sila nagbebenta rin na may patubo sila, ganun din tayo. Pero sila, hindi sila nagpapautang. Kaya yun, gayahin natin. Kaya sila tumatagal sila sa industriya. So yun lang, kung ano lang, logic lang, kung gusto mong tumagal, gayahin mo yung tumatagal din sa industriya ng buy and sell kahit na malayo yung diferensya natin sa malaki sila at maliit sila, pero parehas pa rin yung sistema natin dito, di ba? Kaya kung nakakaramdam kayo ng tumal, gawan nyo ng diskarte mga kasari, di ba? Marami tayong pwedeng ibenta dito sa sari-sari store natin. Walang limit tayo dito sa pagtinda ng kung ano-ano, basta pasok sa sari-sari. Kaya nga tayo sari-sari. Ayan, yung mga alam mong i-survey mo kung ano yung mga gusto ng mga customer mo. Malalaman mo yan kasi alam mo yung mga pangangailangan nila, alam mo yung lifestyle nila. Merong mga customer na galante, mamili ng kung ano-ano. Lalo na yung mga bata ngayon na parang mga galit sila sa pera. Gusto nila pag bumili sila 50 pesos, gusto nila walang matira sa kanila kahit piso. Kahit feeling ko, minsan yung mga customer kong bata, ayaw na nila bumili, pero pinipilit talaga nilang ubusin, ililibre na lang nila sa ibang kasamahan nila para lang maubos yung pera nila. Minsan, sabi ko, tama na, pero ayaw talaga nila sukli. Meron pang mga times na yung sukli nila, hindi na nila kinukuha. Ayan, hindi nila alam yung hirap or sakripisyo ng magulang nila. Akala nila madaling kitain yung pera. Pero siguro, sobra-sobra na yung pera nila kasi 'di ba ang laki na naman ng binibigay sa kanila ng mga magulang nila para ipambili lang ng mga gusto nila sa tindahan. Kaya kung may mga ganun kang customer, ayan, wag ka magpawala ng mga pambata, yung mga gusto nila, mga biscuit, mga candy, mga kung ano-ano dyan na nakakaakit sa mga bata. Minsan yung mga school supplies, may mga trending na school supplies na gusto nila na talagang hinahanap sa'yo. Minsan sila na rin yung nagtuturo ng gusto nilang bilhin na dapat mabili mo rin para sa susunod na balik nila meron ka ng stock. So, ang nakakatulong dun sa akin, yung Shopee. Ayan, isang search ko lang sa Shopee, lumalabas na yung mga trending. Lalo na yung mga latchaw. Dati hindi ko
alam na gusto pala ng mga bata yun. Pero ako personally, nagbukas ako ng isang piraso nun, hindi ko siya naubos, ang isang piraso lang. So, iba-iba yung taste natin at saka yung taste ng mga bata. Kaya hindi ibig sabihin na hindi mo gusto yung isang product ay hindi rin magugustuhan ng mga customer mo. Syempre, ang kinikater natin dito yung mga customer natin. Hindi importante kung ano yung gusto mong ibenta, kundi yung gustong bilhin ng mga customer natin. Kaya dapat alam natin yung mga kasari. Alam natin makipagsabayan sa trending at alam din natin makipagsabayan sa kakompetensya natin. Syempre, hindi para sobrang kompetensya na makikipag-away ka na, kundi alamin mo yung trending at huwag ka manggaya doon sa kapitbahay mo. Yun yung lagi kong sinishare sa inyo or tip na binibigay ko sa inyo. Alamin mo yung wala sa sari-sari store ng iba at yun ang ibenta mo para siguradong lahat ng may gusto sa kakaiba mong paninda, sa'yo lang bibili, ikaw lang may kita, ikaw lang yung may benta. Katulad ngayon mga kasari, umuulan, so nag-edit ako ng vlog, nagvo-voice over ako. Alam niyo naman yung mga customer kung kailan ka may ginagawa saka sila nagdadatingan. Ayan, meron na namang laging bumibili. So, hindi ko alam kung gugustuhin kong laging magbablog para mas marami yung benta ko or tatambay na lang ako dito sa tindahan kasi ayoko mag-edit na naiistorbo ako. Wala na akong paglagyan talaga. So, ayan mga kasari, hapon na naman dito. Maya-maya magdadatingan na naman yung mga bumibili ng mga magic sarap, mantika, oysters, so sinigang mix, toyo. Tapos bukas na umaga, sabon naman, 'di ba? Kada oras merong mga trending or mabentang ano sa atin sa umaga. Sa umaga sigarilyo, kape, noodles, 'di ba? Yan yung mga mabebenta. Tapos sa hapon, mga seasoning, load, GCash kasi yun yung time na pahinga na ng mga suki natin galing sa trabaho. Mag-scatter na sila. Kaya malakas yung ating load saka yung GCash. Ayan yung combination kasi yung iba wala pang wifi. Pag gusto nila mag-scatter, maglo-load din sila. So, nandito na tayo sa school supplies. Check ko muna. Pag tumitingin ako ng school supplies, check ko yung quality ng papel sa loob. Kaso nga lang, hindi siya wholesale. Kasi, yung binibili ko sa Lipa, sa city, naka-plastic siya, naka-bundle siya ng by 10. So, mas mura yun. Mas mahal yung per piraso ng ganun. Kaso, hindi ako sure kasi hindi nga ako namili ngayon ng school supplies. Kasi, hindi ko naisip na mabibenta pa rin yung school supplies ngayon. Dahil nga feeling ko hindi na magbibilihan yung mga nanay sa akin. Pero yun nga dahil meron silang mga hindi nabili na biglang sinabi ng teacher na bibilhin. So sari-sari store yung pinuntahan nila at nakakabenta tayo kahit papano. Yung mga envelope, yan. Yung mga portfolio, mga folder, yan yung mga nabenta sa akin. Pero yung notebook, matik kasi yan, binibili na ng mga magulang kasabay ng bag, kasabay ng medyas, uniform at saka mga sapatos. Yan, matik yan, kasabay na ng pagbili ng mga magulang bago sumapit yung pasukan. So, hindi na ako ng notebooks kasi last year, marami akong natirang notebook. Kaya, hindi ko inisip na makakabenta pa rin ako ng school supplies ngayon. Pero, ang dami ko pa rin nabenta at kailangan ko ulit mamili. So, itatry kong mamili siguro sa Shopee na lang. Baka mas mura doon para hindi na ako magpapakahirap papuntang Lipa. Kasi medyo umuulan ngayon. Mahirap bumiyahe pag umuulan kasi nakatricycle lang ako. Malabo ang mata ko. Tapos yung salamin ko pag natalsika ng ulan ay lumalabo. So, delikado. So, kompleto dito sila ng school supplies as in. Kompletong-kompleto mga kasari. Alam niyo, itong school supplies, napansin ko, hindi siya inutang sa akin. Nung ako yung nagpapautang pa. Ang madalas inutang sa akin ay mga noodles, kape, sigarilyo, mga bisyo. Pero itong school supplies, palibasa ang mga bumibili sa akin, mga bata mismo. Hindi sila na uutang. Kaya ang sarap din magbenta ng school supplies at wala pa siyang expiration. Kaya kung wala pa kayo school supplies dyan, magbenta na rin kayo. Piliin nyo lang yung gusto nyong ibenta na. Kasi meron kasing mga papel na naninilaw katulad ng mga grade 1 kong papel dyan. Na-stock siya ng 1 year, nanilaw na siya. So lugi na ako doon. Hindi ko siya naibenta yung isang bundle. Kasi nung last year tumaas masyado yung school supplies. So nataasan siguro ng presyo yung mga suki ko. Hindi ko alam kung mahal lang yung nabilhan ko.
pero hindi siya mabenta sa akin last year. Kaya yan, piliin nyo lang yung mga ano nyo, ang bibili nyo. So dito mga kasari, yan mga pang display sa mga bahay mga kasari. Pwede kayong tumingin-tingin dito ng actual kung gusto nyo, or kung malapit lang kayo dito. Ang location nito ay sa Tambo. Ayan guys, nandito na tayo sa mga damit section. Sobrang gaganda ng mga damit dito guys. Sobrang dami mong mapipili. Hindi siya yung parang yung parang tira-tirahan lang sa mga department store. Sobrang gaganda niya. Katulad nito yung unan, buy one take one. Mandawi foam yan mga kasari. Sobrang quality nung unan na yan. Mandawi foam. Alam niyo naman yung Mandawi foam ay maganda yung mga sala set dyan, matagal masira. So yan, chinek ko, bet ko, kaso marami pa akong stock na unan. Ayan, kompleto talaga, as in kompleto talaga, lahat ng parang pinagsama-sama na dito yung supermarket at department store ng SM. Charot. Pero grabe lahat talaga ng kailangan mo nandito na talaga. May tent pa siya para sa camping. Ayan, may nakita pa ako diyang, anong tawag dito, yung mga butane na kalan, debutane na kalan. So, yan, may mga pa ng kortina, curtain rod. So, punta na kayo dito. Hindi akin to. Charot. So, ang kagandahan dyan mga kasari, kaya tayo nag-ano dyan, mali mo kailanganin natin, pero ako kasi ngayon, tumatanda ako, mas nagiging wise na ako sa paggastos ng pera. Hindi na ako nasisilaw sa mga ganyan. Kahit gusto ko siyang bilhin or nagagandahan ako sa kanya, hindi na, pas na tayo dyan. So, yan, kortina manipis. Manipis. So, maganda yung kortina, makapal. So, mamaya guys, papakita ko sa inyo, meron dito yung mga ref din, may mga freezer din, may mga cellphones din, at saka ang dami talaga yung mga kailangan mo sa tindahan. Pwede mo na rin bilhin dito. Diba nakita nyo sa kanina sa unahang video, may mga gondola or mga patungan din dito. Tapos pag napagod ka dito mamili, may mga kainan din ng mga maliliit dyan sa harapan. Yung mga siomai king, meron siya dyan sa harapan. May mga lemon na juice. So kompleto na. Ito yung mga kinikrave ko ngayon, yung pang design or mga gamit sa bahay. So ito idea lang, hindi ko naman, wala man plano akong bumili ng foam. Baka gusto nyo lang para malaman nyo yung presyo. Ayan, ang kaganda ng quality nung dito guys, mga damit, mga cotton yung mga t-shirt. Ito cotton siya mga kasari, hindi siya ordinaryo lang. Tapos ito maganda din Gustong gusto ko, wala lang ako mapasuotan ng ganyan. Pero ang ganda niya. So yan, sobrang dapat nito mga kasari. Kailan ba ito nagbukas? Nabalitaan ko lang, pero bago kami pumunta ng Coron, Palawan last month ay open na ito. So hindi lang namin napuntahan. Alam mo naman, busy tayo sa tindahan, ang dami nating ginagawa. Meron pa tayong mga clients sa group natin ng group of sari-sari store owner kasi nagpaparent or kumukuha kami tumatanggap kami ng paid promotion sa aming group. So ako yung main admin doon. Kung gusto niyo may negosyo kayo, ay pwede kayong magpa-promote doon kasi 520,000 members na ang meron kami doon. So sobrang lawak na, sobrang laki ng engagement namin doon. Ang nare-reach ng isang post minsan ay 2.6 million na tao ang nakaka-reach. Syempre depende yun sa post. Hindi naman laging may post ay magre-reach ng ganon. Pero sobrang laki ng naaabot ng post ng mga kasari natin doon. Basta ang napansin ko lang sa mga sari-sari store owner doon, yung member, nagtitrending sa kanila yung mga kwela na post, mga kakulitan na post. Siguro boring na tayo sa sari-store natin, kaya sayang-saya tayo sa mga post na ganun, 'di ba? Yung mga conversation, ng mga kwelang conversation ng customer at tindera, yun ang nagki-click sa kanila doon sa group. Napapansin ko ang daming engagement, ang daming reaction, ang daming comments. Yun yung gustong-gusto ng ating mga members sa group natin. So, kung hindi pa kayo nakasali dyan, sali na kayo dyan guys. So, ayan diba? May mga bags pa dito. May mga pampasok pa ng sapatos ng mga bata. Tapos, may mga uniform pa dyan. Ayun, nagaganda ng bag. Kaso, naganda. Ayan, magaganda.
Tapos may mga luggage pa dyan. May mga ano pa dyan. May nakita pa ako dyang tote bag ng Baguio. Na ang mahal-mahal nun sa Baguio. Pero dyan mura lang. Di ba? Alam nyo, nung ako ay pumunta ng Baguio, ay ng Coron, Palawan pala. Hindi ako bumili ng mga pag-giveaways or pasalubong galing sa Coron. Kundi, umorder lang ako sa Shopee. Hindi naman malalaman ng mga papasalubungan natin na galing sa Shopee yung ating pasalubong sa kanila. Hindi nila malalaman na hindi galing sa Coron. Pero may design na Coron, Palawan. So, may isip na nila na galing sa Coron yun. Mindset ba? Mindset. Ayan o, di ba? Ang mga pambata, may mga underwear. Ang sarap sa mata, di ba? Ayan lang, window shopping lang, tingin-tingin lang. Sobrang dami. Kaso di ba, pag inano mo yan, bibilin mo nang hindi mo kailangan, kalat lang sa bahay. So mag-isip ka ng maayos. Yung luggage nga pumunta kami ng Coron. Ayaw kong bumili ng luggage kasi sabi ko, hindi naman kami lagi magta-travel. Pagkatapos namin mag-Coron, Baguio. saan mapupunta yung luggage? Nakatambak lang. So, ako lang yung umorder ng isang luggage. Tapos yung iba sa amin, nang hiram na lang. Tapos ngayon, binalik na. 'Di ba? Isang gamitan lang naman Sayang din kasi yung pera. Tapos matatambak lang. Pero mas maganda talaga, may sarili kang gamit. Ayun lang. Ayun, 'di ba? Kompleto sila. May mga pantulog, may mga cups, brush. So, yan guys. Salamat sa inyong panonood. Malapit na matapos yung video na to. Salamat sa pagtsatsaga. See you sa next vlog ko mga kasari. Shout out sa inyo dyan. Sana ay patuloy kayo manood sa mga videos ko. Ayan. Salamat guys. Bye bye. Happy selling guys. Bye bye.